Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 20, talata 11 hanggang 23. Ito po yung Sunday Gospel sa darating pong May 24, 2026 at ito po yung Pentecost Sunday. Sabi dito, kinagabihan ng araw ding yaon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila, sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya, pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So sa darating pong May 24, sineselebrate po natin yung Pentecost Sunday na kung saan naganap ng sa may Acts chapter 2 na ito yung hinihintay na pagdating ng banal na Espiritu Santo. So tinawag siya na Pentecost, ito po ay 50 days after po ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At sa atin, sa bilang mga Katoliko, dito ay sineselebrate din natin yung kapanganakan ng ating simbahan. At napakahalaga ng event na ito ng Pentecost, lalo na doon sa may Acts, kasi ito yung ipinangako ng ating Panginoong Hesus, no, na darating na another advocate, darating na yung gagabay, papatnubay, at makakasama ng mga alagad, no, sa kanilang pagmimisyon. Kaya napakalaga yung kanilang paghihintay sa banal na espiritu bago sila humayo sa kanilang mga misyon. No? Kasi without the help ng banal na Espiritu Santo, magiging walang saysay ang lahat ng ating gagawin. No? Kasi hindi sa ating mauhusay na pananalita para ang tao ay makonbik sa salita ng Diyos o para ang tao ay makakilala sa Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos, yun ang mangungusap sa tao. No? Kaya nga sa pagtayo natin sa pulpito, sa bawat pagpapahayag natin ng salita ng Diyos, tayo po ay nananalangin na tayo ay samahan ng banal na Espiritu Santo kasi kung sa ating kakayanan, hindi natin yun magagawa. Kaya nga sabi, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Ang Espiritu lang ng Diyos, ang yung pagkumilo sa buhay ng tao, yun ang magbabago sa kanilang buhay. Yun ang magpapaunawa sa kanila ng salita ng Diyos. Kasi ito ay work ng banal na Espiritu Santo. Nung may part tayo lang ay vessel, no? Nagiging alulod lang tayo kung ano yung kapahayagan, ano yung salitang gusto ipaabot ng ating Panginoon. Pero ang katagumpayan, ang pagiging successful ng misyon, ito ay nakadepende siyempre sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Hindi kahit sa mga awitin, no? Hindi yan sa ganda ng boses, hindi pa man yan sa ano pa man na preparation na ginagawa ng mga choir, ng mga instrumentalist, o kahit sa ating mga ngaral. Yes, may part tayo, pero yung katagumpayan ng lahat ng ginagawa natin, ito ay nakadepende sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Kaya siya yung nagbibigay, nag-i-empower, nag-i-equip sa bawat isa sa atin. At syempre, yun na rin ang pinakatatak na tayo ay iniligtas ng ating Panginoon at tayo ay mga lingkod ng Diyos. Di ba? Hindi tayo makaka-perform ng miracle, hindi tayo makaka-perform ng mga duties and responsibilities natin without the help ng banal na Espiritu Santo. Di ba? Hindi tayo makakapanalangin ng tama sa harapan ng Diyos, hindi natin mai-interpret yung salita ng Panginoon ng walang paggabay ng banal na Espiritu Santo. Kasi kapag wala ang banal na Espiritu Santo, ang pag-interpret natin sa Bible mostly nagiging head knowledge na lang, 'di ba?
At kadalasan, madali tayo talagang maliligaw ng sarili nating understanding. Kaya nga in all your ways, acknowledge Him. Sa lahat ng ginagawa natin, dapat ina-acknowledge natin ang Panginoon. No? Kasi siya yung magtuturo talaga sa atin ng tama. Kasi walang makaka-interpret ng salita ng Diyos, kundi mismo yung nanggaling sa Diyos. Walang iba, yung banal na Espiritu Santo. Diba? Kasi siya yung nakakaalam kung anong iniisip ng ating Panginoon, no, ng Diyos, kundi yung Espiritu Santo. Kaya dito may kita natin dahil sa takot ng mga alagad, may kita natin, di ba? Dahil nga sa takot nila sa mga Hudyo, ay nagtago sila. No? Kasi wala pa yung Espiritu ng Diyos sa kanila eh. Talagang takot sila. Pero may kita natin, after na sila ay tumanggap ng Espiritu Santo, nandun na yung tapang nila. Kaya nga handa silang mamatay eh. Kasi dati, takot sila eh. Di ba? Yung tapang nila dati, nasa bibig lang. Katulad ni San Pedro, di ba? O sabi niya, hindi siya papayag, mamatay man. Di ba? Si Santiago, ganun din, no? Na sama tayo sa kanya hanggang kamatayan. Di ba? Pero, hanggang sa bibig lang yung tapang nila. Pero, nang natanggap nila yung banal na Espiritu Santo, sinuong nila eh, no? Lahat ng sakripisyo, lahat ng pasakit, lahat ng hirap, kahit pa sa kamatayan, kanilang ipinaglaban. 'Di ba? Tinayuan yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. So may kita natin ang courage na ibinibigay ng Espiritu Santo na harapin natin kahit pa yung mga kamatayan na yan, no? Kahit yung mga pag-uusig pa niyan, nakakayanan nating harapin dahil nga nandun yung Espiritu ng Diyos na nag-i-equip sa atin, na nagbibigay sa atin ng lakas upang ating mapagtagumpayan ang lahat ng bagay na ating pinagdaraanan. Kasi kung wala ang Espiritu na Santo, mahirapan tayo, di ba? Kaya yung mga tao minsan na puro sa bibig lang, no? ang kanilang sinasabi, no? Yung lakas ng loob nila ay nanggagaling lang sa sarili nilang lakas, no? Sa sarili lang nilang tapang. Pagdating na ng totoong labanan, sa totoong realidad na ng buhay, no, yung sabi nga palagi, 'di ba, yung expectation versus reality, 'di ba? Pag dumating na talaga yung realidad ng buhay, maraming tumatakas, marami ang umaayaw. Pero kapag nandun yung Espiritu ng Diyos, kahit ano pa man, no, na ating kakaharapin, handa tayong harapin yon. Kasi alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kasi sa Pilipinas pa lang dati, talagang no, binabato yung prayer meeting, yung gawain. Meron tayong mga kapatiran na naka-experience na tinutukan ng baril habang nangangaral, pero tuloy lang ng tuloy sa pangangaral. Diba? Meron tayong mga kapatid na na-assign sa bundok na talagang pinaputukan na, pero tuloy pa rin. No? Kailangan kasi ipagpatuloy yung salita ng Diyos. Diba? Kailangan nating tayuan yung pananampalataya natin na kapag ipinapangaral natin yung salita ng Diyos, na nasa ilalim tayo ng proteksyon ng Diyos. Diba? Hindi tayo magagalaw ng sino paman. So binigyan sila ng banal na Espiritu. At siyempre yung banal na Espiritu, sabi doon sa binasa natin sa Ebanghelyo, siyempre alam na natin na nagbibigay ito ng kapayapaan, no? Kapanatagan sa bawat isa sa atin. Nagkakaroon tayo ng peace, di ba? Wala tayong masyadong iniisip, no? Kung ano mangyari sa atin sa future, kasi alam ng Diyos yung future natin. Kaya payapa tayo, no? Kahit meron man tayong karamdaman, may sakit, o pinagdaraanan sa buhay, panatag pa rin tayo kasi alam ng Diyos yung solusyon sa problema natin at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Siya yung magbibigay ng lakas, ng kaalaman upang ating mapagtagumpayan yung mga dumarating sa ating pong mga buhay. At siyempre, importante rin talaga yung Espiritu ng Diyos kasi nga yun yung magbibigay sa atin ng mga gifts, ng mga regalo upang ating may sakatuparan yung panawagan ng bawat isa sa atin. Kasi bawat isa may kanya-kanyang panawagan. Pero isa lang yung espiritong ibinigay sa atin. So ibig sabihin, dapat tayo nag-unite, dapat tayo nagkakaisa. Hindi dapat nagkakawatak-watak yung mga mananampalataya ng ating Panginoon. Gawin mo yung trabaho mo, gagawin ko sa akin. Parang sinabi ni Jesus, no, na nagtanong si Juan. Sabi ni Juan, Lord, anong mangyayari sa taong ito? Diba? Yung matapos mabuhay yung ating Panginoon. Tinanong niya, Lord, ano mangyayari sa taong ito? Ano sabi ni Jesus? Ano naman sa iyo? Kung sa pagbalik ko, buhay pa ang taong yan. No? Ano naman sa iyo? So, ibig sabihin, pukusan mo yung paglilingkod mo.
'Di ba? Huwag mo masyadong pakialaman yung paglilingkod ng ibang tao. Sa sobra mong pakikialam sa paglilingkod ng ibang tao, sa Diyos ay baka mamaya yung sarili mong paglilingkod na pababayaan mo. 'Di ba? Baka masyado kang magaling sa iba pero sa sarili mo hindi mo na maipakita yung husay at galing mo, 'di ba? Mahusay ka sa ibang tao pero sablay ka naman sa sarili mo, 'di ba? So pagkatapos ng hiningahan, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay papatawad nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. No? Kasi ano yun napakalaga yung pagpapatawad para matanggap ng bawat isa yung kaligtasan. No? Without the forgiveness, walang salvation na mangyayari. At syempre, sa atin bilang Katoliko, syempre yung authority na sa pagpapatawad is nasa ating mga kaparian. Pero siyempre, pwede rin man tayo magpatawad doon sa mga tao na nagkakasala sa atin, di ba? Pag humingi sila ng tawad, siyempre pinapatawad natin, di ba? Pero siyempre sa authority kasi may hierarchy tayo. So sila yung binigyan ng authority para sa natawag nga yung sa atin yung confession, di ba? Na ang tao nagko-confess at sila yung namamagitan, di ba? Para sa tao papalapit sa Panginoon. So hindi na po 'yan na hindi naman po mahirap unawain 'yan, no? Katulad ako, minsan may mga prayer partner, may mga tao lumalapit sa akin na humihingi ng panalangin, di ba? Kunyari may mga problema sila o may nagawa silang hindi tama, o kinukumpis nila yung mga kasalanan nilang nagawa. No? Ako, ordinaryo lang naman ako, hindi naman ako pare, di ba? Pero hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanila, kasi lumalapit sila sa akin di ba? Tapos humingi sila ng prayer. No? Sabi niya, brad, ipanalangin niyo po ako, brother, kasi ganito, 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 ganito. Hindi ko naman pwedeng sabihin na, ay hindi, dumirekta kayo sa Diyos. Di ba? Hindi ko naman pwedeng sabihin niya, dumirekta kayo sa Diyos. Kasi nga, humingi siya na ng panalangin Di ba? So, kailangan ko sila ipag-pray. Kailangan ko sila ipagpanalangin. Kung sila man may inopen na kasalanan, siyempre hindi ko naman pwedeng ayawan yan. Di ba? Kasi yung tiwala kasi yun Di ba? Na alam nila na pag sinabi sa'yo, hindi mo ikwento sa ibang tao. Di ba? Ano yun? Isang bagay na yun na may trust, may tiwala yung tao sa'yo Di ba? Yung lumapit tapos magsasabi ng kasalanan nila. Di ba? Ibig sabihin, may tiwala sa iyo na hindi kakalat o hindi mo ipagchichismis kung anong pa man yung isiniwalat niya sa iyo. So, siyempre, ipapanalangin mo pa rin yun. Diba? Nagabayan siya ng Panginoon, turuan. Diba? Kung may kasalanan siya, igabayan siya kung paano ito ituwid. Diba? So, hindi natin pwedeng itabo yun Kung humihingi ng prayer Diba? Sabi mo, ba't ako kayo hingi sa akin ng prayer? Ba't kita ipapanalangin? Dumirekta ka na sa Diyos, pwede. Hindi pwedeng ganon. Di ba? Kaya nga, kung titignan natin, na kung sa yung iba, kung na-question nila yon pero, kaya nga sabi ng Bible, magpanalanginan kayo Di ba? May mga tao talaga na, kahit mananampalataya na, pero humihingi pa rin ng tulong sa kapwa niya mananampalataya na ipanalangin sila. Di ba? Na brady, panalangin niyo po ako, ganito yung pamilya ko, ganito, ganito, ganito. So tayo kasi nagiging na tagapamagitan doon din sa mga tao na tulungan. Ganoon naman yung turo ng Panginoon Magpanalanginan kayo sa isa't isa Ganoon din naman ginagawa ng ating Panginoon. Pinapanalangin niya yung kanyang mga disipulo. Kaya nga hindi nawawala sa prayer time niya, na ipanalangin yung mga lingkod niya, yung mga apostoles niya. Ako nga mga kapatid, hindi naman ako pare, di ba? How much more kung sila lalapit doon sa may authority talaga, di ba? Lahat naman tayo binigyan ng authority pero sila sa atin kasi may linyada kasi, di ba? May alam naman natin, sabi ko sa ibang video ko, sila yung successor yung mga bishop, ang ating pope, successor ni San Pedro, di ba? Tapos yung mga apostol, yung mga obispo, siyempre sila yung nagbasbas doon sa mga kaparian. So meron kasi yan down na yung authority ba? Di ba? So sa akin hindi malaking yan, hindi question yun, di ba? Bakit pa nga dadaan ka sa tao pwede namang dumirekta sa Diyos, di ba?
In reality, sa akin lang, sa experience ko, di ba? May malapit humingi ng panalangin. Halangan ko namang sabihin sa kanila na dumiretso kayo sa Diyos. Di ba? Ba't nyo pa ako gagamitin? Ba't pa ako mananalangin sa inyo? Pwede naman kayo dumirekta sa Diyos, di ba? So, doon pa lang sa in reality, based sa experience ko, may mga ano talaga na may mga tao na hindi nila alam kung paano manalangin, even doon na may even doon na mananampalataya sila, kasi yung pagkilala nila dahil preacher ka, 'di ba? Parang tinitignan nila mas malapit ka sa Diyos, 'di ba? Kaya pag mas malapit ka sa Diyos, baka mas dinggin ng Panginoon. Siyempre, may 2 or 3, sabi nga magkaisa sa panalangin sa pangalan ni Jesus, kanyang tutugunin. Kung ikaw lang mag-isa, tapos may dalawa kayo, tatlo, di mas power. Kung isa nga, may kapangyarihan na, how much more, dalawa, tatlo kayo na nag-agree, nagkaisa sa panalangin. Diba? So, yun lang mga kapatid, no? Nawa ang Diyos ay patuloy na magpala sa bawat isa po sa atin na pinaghaharian ng banal na Espiritu Santo. Hayaan natin na ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na maghari sa bawat isa sa atin. Ipagamit natin yung mga sarili po natin for the glory of the Lord. Alam naman natin kung tayo ay nasa ilalim ng paggabay at patnubay ng banal na Espiritu Santo, alam natin hindi tayo mapapahamak, kundi patuloy na magiging pagpapala tayo sa bawat isa at patuloy nating matutupad at magagawa yung kalooban ng Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu Santo. So yun lang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.